Ang Pilipinas ay isang bansa sa Timog Silangang Asya na kilala sa kanyang mayamang kasaysayan, magkakaibang kultura at likas na ganda. Ito ay mayroong mga katangian na nagpapakita ng kanyang pagkakaiba sa ibang mga bansa sa rehiyon. Dahil ang bansa ay may mahabang kasaysayan ng kolonisasyon, ang kasaysayang ito ay nagresulta sa isang natatanging paghalo ng impluensya ng Kanluranin at Asya na nakikita sa wika, relihiyon at cuisine ng bansa. Lahat ng mga ito ay nagbibigay ng kakaiba sa Pilipinas bilang isang tunay na natatangi at nakakaakit na bansa. Kaya't ating alamin ang mga bagay at katangiang kakaiba sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Hospitality. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at magiliw na kalooban. Karaniwan sa mga Pilipino na magpakita ng kabutihang loob sa iba, pati na sa mga hindi nila kakilala, at dalhin sila sa pakiramdam na parang nasa tahanan nila. Kahit nasa simpleng pag-aalok ng malamig na inumin, ang mga Pilipino ay kilalang mga mapagbigay at masayahin. Ang uri ng hospitalidad na ito ay malalim na nakatanim sa kultura ng mga Pilipino at tinatawag na hospitality of the heart. 9. Shopping. Sa Pilipinas ay maraming lugar kung saan pwedeng ma-enjoy ang shopping experience. Mayroong mga shopping malls na nag-aalok ng mga international at lokal na brand tulad ng SM Mall of Asia, SM Mega Mall at Greenbelt. Kung ikaw ay mahilig sa murang bilihan, pwede mong bisitahin ang mga market at bazaar tulad ng Divisoria, Green Hills Shopping Center at Salcedo Saturday Market sa Makati City. Bukod dito ay mayroon ding mga tindahan ng mga pasalubong na itinitinda ng mga locals na mga pagkain, handicraft at mga unique items. Jeepney. Ang jeepney ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng mga Pilipino. Bilang isang popular at abot-kayang transportasyon, ang mga sasakyang ito ay nagmula sa mga orihinal na US military jeep na iniwang matapos ang World War II at kilala sa kanilang natatanging mahabang hugis at open-air na disenyo. Kayang magsakay ng hanggang 20 pasahero sa mga upuan sa magkabilang panig na may driver na nakaupo sa harap. Isa sa katangian ng jeepney ay ang nakakapukaw at makulay na dekorasyon. Karaniwan itong may mga makulay na disenyo at may mga slogan na nagpapakita ng personalidad o paniniwala ng driver. Filipino resiliency. Kahit na nakakaranas ng mga kalamidad at ekonomikong hamon, kilala ang mga Pilipino sa kanilang pagiging matatag. Ito ay napatunayan ng paulit-ulit kasama na rito ang pagdugon sa mga pinsalang dulot ng mga bagyong nakakapinsala at lindol. Isang halimbawa ng matatag na loob ng mga Pilipino ay ang paraan kung paano sila nagtutulungan sa panahon ng kalamidad. Pagkatapos ng isang sakuna, nagtutulungan ang mga komunidad upang maglinis ng mga basura at debris, maghatid sa pagkain at tubig at magbigay ng tirahan sa mga nawalan ng tahanan. Ang espiritu ng bayanihan o pagtutulungan ng komunidad ay nakakatulong sa mga Pilipino na magtagumpay kahit sa mga pinakamalalang kalamidad. 6. Christmas celebration. Sa Pilipinas, ang panahon ng Pasko ay nagsisimula sa Setyembre kasabay ng pagbukas ng Burr months. Ito ang tinuturing na pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Sa panahong ito, makikita ang mga makulay at masayang dekorasyon ng Pasko sa mga malls, bahay at pampublikong lugar. Isa sa mga mahalagang simbolo ng Pasko sa Pilipinas ay ang parol, na karaniwang nakabitin sa labas ng mga bahay, tindahan at simbahan. Bukod dito ay naririnig ang mga awiting pamasko sa kalye kung saan nagkakaroling ang mga tao. Kadalasan nagtitipon ng mga pamilya at kaibigan upang magbahagi ng masasayang handaan na puno ng mga klasikong lutuing Pilipino. 5. Overseas Filipino workers. Ang mga overseas Filipino workers or OFWs ay mga individual mula sa Pilipinas na nagtatrabaho sa ibang bansa.
Karaniwang nagtatrabaho sila sa mga industriya tulad ng construction, pangangalaga sa kalusugan, turismo, trabaho sa bahay at sa mga pabrika. Kadalasan ang mga OFW ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho at mas mataas na sahod. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroong humigit kumulang na 2.2 milyong OFW noong 2019 na nagpapadala ng halos $33.5 billion sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang mga padalang pera ay nag-aambag ng 10% sa gross domestic products or GDP ng bansa. Four, volcanoes and natural wonders. Ang Pilipinas ay tahanan sa mahigit na 20 aktibong bulkan at mayroong ilang mga magagandang natural na yaman sa buong mundo tulad ng Puerto Princesa Underground River, Chocolate Hills at Mayon Volcano. Ang Pilipinas ay isang bansa na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Dahil sa kanyang lokasyon sa Pacific Ring of Fire, ang bansa ay may mataas na konsentrasyon ng mga bulkan at madalas na binabagabag ng mga lindol at iba pang mga sakuna. Ang Mayon Volcano ay isa sa mga pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas at matatagpuan sa lalawigan ng Albay. Ito ay kilala sa kanyang perpektong symmetrical na hugis ng kono at madalas na tinatawag bilang perfect cone. 3. Religious festivals. Ang araw ng mga pista ay isang makulay at magulo na kaganapan. Ang isa sa religious festivals ay ang Pista ng Itim na Nazareno. Ang mga deboto ay nakasuot ng maroon at dilaw. Ang highlight ng selebrasyon ay ang translasyon, kung saan dala ang imahe sa isang karwahe sa mga kalsada ng Maynila. Ito'y tinuturing na isang malaking karangalan ng pahalik o maghalik o magdikit ng kamay sa imahe sa panahon ng prosesyon. Ang translasyon ay hindi para sa mahihina ang loob. Nagkakagulo ang mga deboto upang makalapit sa poong Nazareno at marami sa kanila ang naniniwala ng paghawak dito sa mga tali na ginagamit upang iangat ang karwahe ay magdadala sa kanila ng swerte at magpapagaling sa kanilang mga sakit. 2. Street foods. Ang street food ay isang sikat na kultura ng pagkain sa Pilipinas kung saan nag-aalok ito ng iba't ibang masasarap na merienda tulad ng balut, isaw at taho. Karaniwang ibinebentang mga ito sa mga maliliit na tindahan o kariton sa tabi ng mga kalsada. Ang balut ay niluto na itlog ng bibe, samantalang ang isaw ay inihaw na bituka ng manok, at ang taho ay isang matamis na puding na gawa sa tofu. Bahagi na ng kultura ng pagkain sa Pilipinas ang mga street foods na ito at dapat tikman sa sinumang bumibisita sa bansa. 1. Pagkahilig sa pagkanta. Ang mga Pilipino ay may malakas na pagkahilig sa musika at ang pag-awit ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Isa na ang karaoke sa naging libangan sa Pilipinas, kung saan madalas na nagtitipon ng mga pamilya at kumakanta ng kanilang mga paboritong kanta at nag-e-enjoy sa isa't isa. Hindi lamang ito limitado sa espesyal na okasyon, kundi ito rin ang isang karaniwang aktibidad para sa maraming Pilipino sa mga weekend o pagkatapos ng trabaho. Si Roberto del Rosario, isang Pilipino na nag-develop ng sing-along system ng karaoke noong 1975, ay kinikilala bilang solong holder ng patent para sa isang karaoke.